Rendell Tagalog Love Stories presents Marami na bang nahuli sina Itay at Mang Kanor sa laot? Natanong ni Brenda. Galing na rin siya sa pusod ng dagat dahil ang trabaho naman niya ay manisid ng mga perlas sa ilalim ng dagat upang maipagbili sa mayamang taga roon sa kanila. At siya niyang naiaambag sa mga magulang para makatulong. Wala nga anak sa panahong ito. Pahirapan talaga ang mga isda at ilang gabi nang hindi bumibilog ang buwan. Kaya ayun, mailap ang mga isda sa laot. Ganun po ba? Kami rin, inay. Hirap sa pagkuha ng mga perlas. Mabuti nga po at nakaisa pa ako. Ito po ang bayad ni Mang Flavio. Iniabot niya ang 3,000 piso sa ina. Naku, salamat anak. Ngunit kulang pa ito sa utang natin kina Mang Antonio. Ang dami nating nakuhang bigas doon, lalo na nung nagkasakit ang tatay mo. Sabi nito. May mga kapatid siyang maliliit pa at siya ang panganay. Nangahas pa siyang ipasok si Isabel sa paaralan kasi ayaw niyang matulad ito sa kanya na hindi marunong bumasa at sumulat. Kamusta po ang pagpasok ni Isabel sa paaralan? Tanong niya. Hayun at naroon pa. Pasalamat raw siya sa iyo kasi kung kami lang anak, hindi namin siya papapasukin sa eskwela. Nay, papasukin po. Ayoko matulad siya sa akin na walang alam. Sabi niya sa kanyang ina. Nang biglang dumating sina Teo at Dalia. Ano ate, marami ka bang nakuhang perlas? Tanong ni Theo. Isa nga lang eh, kinapos na ng hininga si ate. Sagot niya sa kapatid. Sabi ko sa'yo Dalia, tagalan pa natin ang pananalangin sa mga sirena eh. Diba, kung tinagalan natin, iiyak sana sila ng iiyak para maraming perlas na makuha si ate. Sabi ni Theo na binangga pa ang balikat ng mas batang kapatid na si Dalia. Ano? Sirena? Kayo talaga? Hindi ba sabi-sabi lang yun? Huwag kayong maniwala. Maniwala kayo sa Diyos. At kung meron kayong pagdarasalan, ang Diyos lang dapat. Maliwanag ba? Aniya sa dalawa. Ate, kung may Diyos, bakit mahirap tayo? Bakit hindi natin nakakain ng mga gusto nating kainin? Tanong ni Dalia sa kanya. Maniwala na lang tayo, kasi tuwing umaga, malakas tayo at humihinga. Nauunawaan ba ninyo? Mula ngayon, magpapasalamat tayo, kahit na sa maliit na bagay na sa tingin natin ay biyaya. Pangangaral niya sa dalawang kapatid. Natuwa naman ang ina nila dahil marunong na rin siyang magpayo sa mga kapatid niya. Nagpatuloy ang kahirapan sa kanilang lugar dahil sa mga panahong walang mahuling isda ang mga mangingisda. Isang babaeng galing Maynila ang dumating sa kanilang lugar. Ako si Mayet. May-ari ako ng barkong yon na naghahatid sa iba't ibang lugar. Naghahanap ng mga babaeng gustong magtrabaho sa barko ko bilang cabin staff. Yung iba naman, inihahanap ko ng ibang magiging amo sa Maynila. Sabi nito sa mga taga roon na nakapalibot sa babae. Talaga po, madam? Oo, malaki ang kikitain ng bawat babaeng mamamasukan sa akin at sa ibang lugar. Ilang kababaihan na nga ang umuwi sa kanilang mga isla na may naipatayong bahay. Ikaw, Brenda, tamang-tama, maganda ka pa naman. Okay, at patok sa mga mayayamang amo ang ganyang mga muka. Kasi ayaw naman nila ng walang ganito. Itinuro pa ng palad nito ang sariling muka para imuestra ang gusto nitong sabihin. Ikaw ba, Roda? Sasama ka? Tanong niya sa kaibigan. Naku, matatakotin ako, Brenda. Ayoko makipagsapalaran mo. Sagot nito sa kanya. Ganun ba? Gusto ko sanang sumubok. Kasi malaki ang pangarap ko sa pamilya ko at sa mga kapatid ko. Si Celia, gusto ko siyang mapagtapos ng pag-aaral. Tugon niya sa kaibigan. Ayos lang yan, kahit ikaw na lang muna. Kung makahanap ka ng mayamang amo, saka mo siya sulatan o sunduin para dalawa kayo magtatrabaho doon. Meron naman kasing malalaking bahay doon na hindi lang isang tagapagsilbi ang kailangan. Sabat ni Mayet sa kanilang pag-uusap. Oo nga, sige Brenda, kapag maganda yung napasukan mo at tiyak na magkasama tayo, papayag na rin ako.
sabi ng kaibigang si Rhoda. Makalipas ang 1 linggong paghahanap, nagtungo pa rin si Mayet sa mga kalapit na isla. Pagkatapos ay binalikan siya nito para kunin at isakay sa barko. Doon raw sila unang magtatrabaho bago tuluyang makababa pa ng Maynila. Tuluyan na ngang nilisan ng isla at doon ay sumabak ng trabaho sa loob ng barko. Sa una at ikalawang gabi ay naging maayos ang kanilang trabaho kasama ng iba pang mga kababaihan doon. Ngunit nag-iba ang takbo ng mga pangyayari nang tumigil sa isang lugar ang barko at maraming mga parokyano ang sumakay. May ilang mga mukhang disente at karamihan ay nakakatakot at nakapanghihinala ang mga itsura. Mas lalo pa niyang ikinatakot sa mga ito nang makita niyang ang ilan ay armadong kalalakihan. Kinabahan siya at mula nga noon ay hindi na naging panatag ang loob niya. Naku, kapag raw may natipuhan sa atin yung mga mayayamang lalaki, baka raw i-hard tayo at isama sa kanilang tahanan. Sabi ni Miriam, isa sa mga kasama niyang cabin staff. Ano? Bakit isasama? Saka anong matipuhan? Napapakunot ang noon niyang naitanong. Ibinulong nito sa kanya ang gagawin sa kanila bago tuluyang makababa ng barko. Ano? Bakit naman ganun? Kayo ba okay lang sa inyo? Tanong niya sa mga kasama. Wala naman tayong magagawa. Isa pa, malay mo naman pakasalan pa tayo o di kaya kahit ano. Di maging donya ang datingan natin. Sabi naman ni Eva. Ano? Paano kung masasamang lalaki pala ang makakuha sa atin at gawin lang tayong parausan? Payag pa rin kayo? Tanong niya. Magdasal na lang tayo na pagkatapos ay palayain na lang tayo at bigyan ng pera. Sabi pa ni Eloisa. Teka, paano mo nasasabi yan? Hindi ba't may pamilya ka na? May mga anak ka na at asawang naiwan sa isla. Oo nga, pero kung ito lang ang makakapagparao sa amin sa kahirapan, bakit hindi? Sagot nito. Tumayo siya at nakuyom niya ang kanyang palad. Tumalikod na rin siya. Umalis sa harap ng mga kasamahan. Hindi siya makapaniwala na gano'n na lang kapursigidong makalaya sa kahirapang sinasabi nila. At kahit na sariling dangal at puri nila, ay makakaya nilang isakripisyo para sa pera. Nasa gilid siya ng barko. Naiisipan na niyang tumakas at umalis na lang sa barkong iyon bago pa siya matipuhan ng iba at gawing parausan ng kanyang katawan. Wala akong balak na maging sex slave ng kahit na sinong mga lalaki, kaya mas mabuti pang magpalutang-lutang na lang ako sa gitna ng karagatan. Makatakas lang sa masamang kapalarang napasukan ko. Halos maisigaw niya sa hangin. Nang gumabi na, nakita niyang nagkakagulo na ang lahat. Naglalasingan at ang ilang mga parokyano ay kanya-kanya na ng pagpili sa mga babaeng natitipuhan. Doon siya, palihim na umalis. Naghanap siya ng ilang salbabida at ilang lubid. Inihanda niya rin ng ilang dilata na makakain at alam niyang matatagalan siya sa gitna ng laot. Mabuti pang mga pating na lang kumain sa akin kaysa naman pagsasaan ng kung sino-sinong lalaki ang katawan ko. Aniya sa kawalan. Bago tuluyang isampa ang paa sa gilid ng barko, inihahanda niya ang sarili sa pagtalon sa tubig. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa akin. Sabi niya, sa katuluyang tumalon sa dagat. Dahil abala nga ang lahat, walang nakapansin sa kanyang pagtalon. Agad siyang napasisid sa ilalim ng dagat at ilang minutong lumangoy doon. Habang ang malaking salbabida na inihulog niya, doon nakatali ang kanyang mga kakailanganin para magtagal sa pamamalagi sa pusod ng dagat. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya sa gitna ng laot. Ang dasal na lang niya ay patnubayan siya ng Diyos. Alam niyang mabubuhay siya kung hindi pa yun ang oras niya para mamatay. Nang umahon siya, nakita niyang maliit na ang barkong pinanggalingan niya. Nangangahulugang malayo na siya sa sasakyang pandagat na iyon. Nakakapit siya sa kulay itim
at malaking salbabida. Nakaramdam ng gutom sa sobrang lalim ng nilangoy niya. Mabuti na lang at mautak siya. Napakahabang lubid mula sa barko ang itinali niya sa salbabida at sa kanyang paa. Nang sa ganon, kahit gaano kalalim ang malangoy niya at masisisid makukuha pa rin niya ang mga gamit niya. Galing mo talaga, Brenda. Matalino. Kala nila mauutakan nila ako No read no write ka lang uy. Pero sa buhay, madiskarte to. Naitaas pa niya ang dalawang kamay habang malakas na nagsisigaw. Malaya na ako sa masasamang tao. Thank you po. Sigaw pa niya. Rinig niya ang pag-eko ng kanyang boses sa buong paligid ng karagatan. Kasabay ng malakas na ihip ng hangin. Dumaan ang gabi. Iyon ang unang gabi ni Brenda sa laot. Umaga na naman. Naisipan niyang kainin ang isang dilata na nailagay niya sa kanyang bag na nakatali sa salbabida. Ang sarap nito. Kaya lang nakahagutom palang magbabad sa tubig. Isang araw at isang gabi na ako rito. Sabi pa niya na sinusubukang pumasok sa loob ng butas ng salbabida. Doon ay naipatong niya ang kanyang katawan. Kaya bahagya siyang naalis sa tubig, ngunit pagdaka ay muling sumayad ang likod sa tubig dagat. Ilang botelya ng tubig lang ang nadala niya. Sinikap niya iyong mapatagal, kaya ilang lagok lang kanyang naiinom. Iyong malasahan lang niya ang tubig tabang dahil madalas na niyang mainom ang tubig dagat. Dahil sa walang pinag-aralan si Brenda, hindi niya alam kung nakasasama sa katawan niya ang mainom ang tubig alat. Kung naiihi siya, doon na rin siya sa dagat nakakaihi. Halos kalahating buwan na ang lumipas. Hindi niya akalaing tatagal siya ng ganoon sa gitna ng laot. Tila, ilan karagatan na rin ang napwestuhan niya. Wala man lang siyang nakitang kahit na isla na malalapitan niya para doon umahon sa pangpang. Naku, mali yatang tumalon ako sa barko. Bakit ganun? Ilang araw ko nang nilalangoy ang dagat. Wala man lang bang isla na malapit? Sabi niya sa sarili. Hanggang sa hindi niya akalaing may makikita siyang tila barko. Maganda yon at mukhang mamahalin. Lumangoy siya papalapit sa hindi kalakihang barko. Dumikit siya at nagmatsyag kung tulad iyon ng barkong tinakasan niya. Ilang araw rin niyang minatyagan hanggang sa makita niya ang isang maliit na bangkang demotor ang marahang bumababa. At nang makalapag sa tubig dagat, nagpapalutang-lutang muna iyon. Sa kanya narinig ang malakas na lagaslas ng tubig kaya natiyak niyang may tumalon mula roon. Nakita niyang lumangoy iyon at sumakay sa bangka. Isang lalaki. Nanlaki pa ang mga mata niya kasi naka-swimming trunks lang ang lalaki. Kitang-kita niya ang abs nito na nagsusumigaw. Gayun din ang pagkalalaki nito na hindi niya maiwasang mapadako sa parting iyon. Marahan siyang napalunok ng laway. Ano ba yun? Napapatanong niyang bulong. Medyo lumapit pa siya. Nakita niyang tumalikod ang lalaki at umupo sa bangka. Nagsuot pa ito ng shade na kulay itim upang hindi masilaw sa malakas na sinag ng araw. Samantalang siya, halos masunog na ang mukha niya sa tagal na niya sa pusod ng dagat. Nakita niyang may kung anong binuksan ng binata, kaya lumubog siya sa dagat at sumisid sa ilalim. Para siyang sirenang napakagaling sumisid sa ilalim. Nakakaya niya ring tumagal sa ilalim ng tubig ng halos kalahating oras. Nang lumitaw siya sa nasa bangka, nakatalikod sa kanya ang lalaki. Nakita niyang inilapag nito ang inkan na kanina lang ay nakita niyang tinungga ng binata. Wow! Ano kaya yun? Tanong niya sa isipan. Lumapit siya at marahang kinuha iyon. Nang amuyin niya, nasiguro niyang beer ang laman ng lata. Kaya naman, dahil sa naghahanap na siya ng ibang lasa na maiinom bukod sa tubig dagat, mabilis niyang tinungga iyon at muling ibinalik sa tabi ng binata. Sabay muling lumubog sa dagat.
Nang kunin naman ng lalaki ang iniinom, nagulat ito dahil wala ng laman. Ha? Bakit ganun? Ba't wala ng laman? Itinaas pa nito ang lata at tiningnan ang ilalim kung butas ba ang lata. Nagpapalinga-linga ito sa paligid. Wala namang ibang tao rito. Ako lang. Sabi pa nito. Ngunit biglang umihip ang malamig na hangin. Oh, lamig. Hindi kaya may multo rito? Napayakap pa ito sa sarili. Kinuha nito ang isa pang lata ng beer, saka isang lata ng tuna na nakabukas na. Kinain iyon gamit ng kutsara, sabay inom muli. Sarap ng buhay. Sana palagi na lang ganito kapayapa ang buhay. Sabi ng binata. Talaga? Nagulat ito at kamunti ka ng mahulog dahil na outbalance. Sino ka? Napamulagat ang mga mata nito at napapailing. Kanina ka pa diyan? Ibig mong sabihin nandyan ka lang? Ikaw ba ang uminom ng alak ko? Sunod-sunod, natanong nito sa kanya. Sa tagal niya sa dagat, tanging bra na lang niya at panty ang suot niya. Kaya akala ng lalaki ay isa siyang sirena. Sirena ka ba? Totoo palang may sirena? Napasigaw nitong sabi sa kanya. Natawa naman siya ng malakas. Ano ka ba? Ang tanda mo na naniniwala ka pa sa sirena? Sino ka? Bakit nasa dagat ka? Ako si Brenda. Alam mo bang isang buwan na ako dito sa laot at nagtitiis sa mainit na sikat ng araw? Ano? Isang buwan ka na dito sa dagat? Paano nangyari yun? Natanong nito at agad ding lumarawan ang matinding pagkamangha sa binata. Gusto mo bang umahon muna dito sa bangka ko? Sige! Sabay taas niya ng dalawang kamay para magpakarga sa binata. Kinuha naman nito ang braso niya at tinulungan siyang makaahon mula sa dagat. Ay, grabe ang saya ko. Halos isang buwan na rin siguro akong sarili ko lang kausap ko. Pero ngayon nandito ka na. Ay, sa wakas tao. Sabay lapirot ng mga daliri niya sa mukha ng binatang hindi pa niya nakikilala. Teka nga, makalapirot ka naman. Oo, alam ko ng gwapo ako, kaya ganyan ka manggigil. Pero wala pa sa isip ko ang magkagusto ah. Saka tingnan mo nga itsura mo. Ang itim mo na. Halatang babad ka sa araw. Gusto ko agad. Parang natuwa lang ako sa mukha mo. Ikaw kaya ang lumagay sa kaligayan ko. Isang buwang magbabad sa pusod ng dagat. Akalain mo yun? Nakaligtas pa ako at buhay pa rin hanggang ngayon. Naibulalas niya. Maya-maya ay dumilim ang langit at nagbabadya ang ulan. Kaya naman, sila ng lalaki ay nagpasyang pumanhik sa loob ng yate. Ang mabuti pa, sa yate na tayo para makapagkwentuhan. Mabuti. At alam mong manghang-mangha ako sa nalalaman ko tungkol sa'yo. Grabe, you're amazing! Sabi nito. Ngunit hindi niya nauunawaan ang huling sinabi nito. Sumama nga siyang umakyat sa binata sa lubid na hagdan na nakalaylay mula sa itaas ng yate. Siya naman ang nanlaki ang mga mata nang makita niya kung gaano pala kaganda ang loob ng inaakala niyang barko. May swimming pool doon at may sariling kuryente at ilang mga mamahaling kagamitan. Mahahalata talagang ginawa ang yate sa mahal na muebles at sapat sa lahat ng mga pangangailangan. Nang makapasok sa loob ng kusina, napatakbo siya sa lamesa nang makita ang napakaraming prutas. Mabilis niya iyong nilantakan. Grabe, halatang isang buwan kang hindi nakakain. Pero may bukas pa, baka naman maimpatso ka niyan. Paalala nito sa kanya. Hindi, gutom talaga ako. Hindi ako kontento sa mga pinapakain mo sa akin. Grabe, halos isang buwan akong uminom ng tubig dagat. Mabuti na lang at nakakita ako ng buko na lumulutang sa tubig. Hinanap ko ang pinanggagalingan. Baka ka ako may malapit ng isla. Pero ikaw ang natagpuan ko sa halip na isla. Sabi pa niya, natuloy pa rin sa pagkain. Grabe ang pinagdaanan mo, no? Siguro, hindi mo pa talaga oras mamatay. Iyon nga ang sabi ko sa sarili ko. Kapag oras ko na, oras ko na. Kung mabuhay pa ako, ibig sabihin, hindi pa yun ang oras ko. Tuloy pa rin siya sa pagkagat sa hawak na hita ng manok.
habang napapatitig na lang ang binata sa kanya. Hindi na ito nakatiis at humila ng upuan, saka umupo sa harap ng lamesa. "Sino ka nga ulit?" tanong nito. "Brenda nga. Ikaw ba? Anong pangalan mo?" "Ako? Tristan. Tris na lang ang tawag sa akin ng mga kakilala ko." "Eh bakit ka nasa gitna ng dagat?" "Ikaw ang bakit nasa gitna ng dagat. Paano ka napadpad sa dagat? Wala naman akong nabalitaang lumubog na barko o di kaya bumagsak na eroplano. Nakapagtataka na mapunta ka sa gitna ng dagat o baka naman may isda ka na inabot ng bagyo." Ang dami ng sinabi ni Tristan sa kanya, pero lahat ng iyon, puro iling lang ang naisagot niya. Lahat mali. Sabi niya, sabay subo ng pritong manok. "Anong nangyari? Naluloko na ako, sabihin mo na." "Tumalon ako sa isang barko at yun, palutang-lutang ako sa dagat ng halos isang buwan. Tumakas ako kasi isang barko ang dumaong sa isla namin. May walang hiyang babae doon na niloko kami. Inalo kami ng trabaho. Kalaunan, ibebenta pala kami sa mga mayayamang parokyano para gawing sex slave." "Talaga? May ganong sindikato ngayon? Magkano naman ang bili sa mga babae?" tanong nito na tila naging interesado. "Bakit? May balak kang bumili?" tanong niya. "Baka lang. May naisip kasi ako bigla, kaya naitanong ko sa'yo." "Ano naman yun?" Nakasimangot niyang tanong. "Ikaw na lang kaya?" "Ano? Tumakas nga ako, tapos yun din palang babagsakan ko sa'yo? Mabuti pang umalis na lang ako." Tangka siyang tatayo. "Sandali, hindi ko pa nga nasasabi ang offer ko eh." Pigil pa nito sa kanya. "Hired lang naman." Ang problema, hindi niya ito maunawaan. "Anong hired? Hindi kita maintindihan." "Ibig sabihin, uupahan lang kita. Or parang trabaho pero walang personalan." "Wow! Mala-actions na datingan. Sige nga, pakinggan ko." Napaupo siyang muli sa kanyang kinauupuan kanina. "Ganito lang yan. May babaeng nang iwan sa akin sa ere. Sa araw ng kasal ko. Hindi niya ako sinipot. Tas nalaman kong may ibang lalaki pala siyang pinalit sa akin. Siyempre masakit yun. Kaya ang gusto ko, gumanti. Paano naman?" Napapakurap-kurap siya. Hindi niya makuha ang nais itong sabihin. "Magpanggap kang fiancé ko na galing sa mayamang pamilya." "Ha? Anong fiancé? Nakakain ba yun?" Napapakamot sa sentidong tanong niya. "Ha? Hindi mo alam yung fiancé? Ang ibig sabihin nun, babaeng pakakasalan o kasintahan." Paliwanag ni Tristan. "Ano?" Muli ay napatayo siya. "Oo, magpapanggap kang fiancé ko at babayaran kita." Paliwanag ni Tristan. "Paano naman yun? Ang sumulat at bumasa nga hindi ako marunong. Saka hindi ko nauunawaan yung ibang salita mo. Foreigner ka ba?" Barok na tanong nito sa binata. Napanganga naman ang binata. "Foreigner? Pero hindi, magkatulad lang tayo ng lahi. Kaya nga lang, half Italian kami. Iyong mother ko, Italiana. Pero sigurado ka, hindi ka marunong bumasa niyang sumulat?" "Oo, mahirap lang ako. Nanggaling rin sa mahirap na isla. Yun nga lang, maabilidad talaga ako at matalino. Kaya natakasan ko si Mayet." "Ganun pala. Okay akong bahala. Basta papayag kang baguhin kita." "Paano?" Nagtataka niyang tanong. "Basta, ako nang bahala." Sabi pa niya. Lumipas pa ang 3 araw at dumaong ang yate nito sa isang isla. Ang isla ay may arkong ang nakasulat ay hindi niya malaman kung ano. "Isla Villaruiz. Iyan ang basa dyan sa tinitingnan mo." Sabi nito sa kanya na umakbay pa sa balikat niya. Napatingin naman siya sa mga kamay nito. Napansin niyang palagay kaagad ang loob nito sa kanya. "Pakialis nga yung kamay mo. Di pa ako pumapayag ah." Sabi niya. "Pumayag ka na. Ayaw mo ba nun? Matututo ka. Ako mismo ang kukuha ng mga tutor mo. Okay?" Sabi pa nito at ngumisi habang naglalakad.
Tutor? Ano yun? Teacher o guro, patuturuan kita. Kaya kailangan, sa loob ng 6 na buwan, matutunan mo ang lahat ng ipapaturo ko. Patuturuan din kita ng 4 na lengguwahe. Kailangan yun. Kasi si Sylvia, may 3 lengguwahe na alam. Sabi pa nito. Ako rin, marami. Bisaya, Tagalog, at marunong rin ako ng lengguwahe ng mga sirena. Nakita mo, napagkamalan mo ako sirena. Inosente niyang sabi na may halong biro. Inilapag ni Tris ang lahat ng mga gamit na ibinaba niya galing sa yate. At saka, tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Kailangan, secret ang mga gagawin nating pag-aaral mo. Kaya tatawagan ko na ang mga professional kong kaibigan. At kailangan magawa in just 6 months. Determinado nitong sabi. Paano kung hindi ko matutunan ng 4 na salitang yan? Naku, delikado ako. Bibisayain ko na lang. Nope, never. Ever say your own language to them. Papalabasin kong taga-Italy ka. Kaya isa sa mga salitang dapat mong malaman, ang Italian language, okay? Sabi naman ni Tris. Napatayo siya at napasunod kahit saan ito magpunta. Pero siguraduhin mo na tutulungan mo ako makabalik sa pamilya ko At gusto ko rin, tulungan mo akong maipahuli ang mayat na yon sa mga pulis. Ipangako mo. Sigaw pa niya. Okay, I promise. Itinaas pa nito ang isang palad. Makalipas nga ang 1 linggo, unti-unting nagbalat ang mukha niya. Kaya ang kaitiman ng mukha niya, unti-unting bumalik sa pagiging maputi. Nagulat si Tristan. Oh, mistisa ka pala. Mabuti naman, hindi na ako mahihirapang itago ang tunay mong katauhan. Ang Italiana kasi ay mapuputi. Akala ko nga, kailangan pa kitang ipableach para pumuti ka. Konting ayos lang pala sa'yo sa pisikal na itsura. Ang kailangan talaga ay ang pananalita mo at kaalaman. So start na tayo bukas dahil may lahing Italiano ang pamilya ko at marunong ako ng mga salitang yon. Siyempre, ako na magtuturo sa'yo. Ah, talaga. So yung professional na sinasabi mo, ikaw lang pala yun. Taas ang kilay na sabi niya. Alam mo kasi Brenda, mahirap na. Baka may makaalam pa ng mga plano ko. Baka mas lalo lang ako mapahiya sa Sylvia na yun. Bakit ba hindi mo na lang siya pakawalan? Pakawalan mo na kung hindi ka na mahal. Bakit kailangan pang paghigantihan? Bakit hindi mo na lang patawarin? Gayong mukhang masaya na siya at okay ka na. Bakit hindi ka na lang humanap ng iba? Nakapamewang niyang sabi. Bakit ba ang dami mong tanong? Hindi mo ako nauunawaan. Bakit ikaw? Gusto mo ring maghiganti dun sa babae na yun, hindi ba? Tristan, magkaiba tayo ng dahilan. Masamang tao ang mayat na yun. Marami pa siyang mabibiktima na tulad ko kapag hindi pa siya ipinahuli. Sagot niya sa binata. Basta, babayaran naman kita. 3 milyon para lang magpanggap kong fiancé. Fiancé lang naman at hindi bride. Huwag kang mag-alala. Tiyak kong magkakandara pa si Sylvia na makipagbalikan sa akin kapag nakita niyang mas higit pa sa kanyang ipinalit ko. Nakataas ang kilay na sabi ng binata. Pero peke, aanhin mo ang tagumpay kung hindi naman totoo. Sa bagay, sasabihin mo rin naman sa kanya kapag nakipagbalikan siya sa'yo, no? Hindi ba? Tanong niya. Ngunit hindi niya akalaing may kirot sa puso siyang madarama. Namangha si Tristan. Sa loob ng 1 buwan, natuto siyang bumasa at sumulat. Sunod na itinuro nito ang pagsusulat ng salitang Ingles at ang magsalita nun. Wow! In 1 month, pinapahanga mo ako, Brenda. Marunong ka nang bumasa ng English at sumulat. Grabe! Kung pinag-aral ka pala ng magulang mo, marahil malayo ang narating mo. Sabi nito sa kanya habang nakatingin sa isinusulat niya. Sa isla namin, pagsisid sa dagat ang unang pinag-aaralan ng mga kababaihang tulad ko. Maninisid kasi ako ng perla sa ilalim ng dagat. Iyon ang kinabubuhay namin bukod sa pangingisda. Oh, hindi na ako magtataka kung bakit naglakas loob kang tumalon sa barko. Para ka pala talagang sirena.
Natatawa pang sabi ng binata. Pwede ba? Huwag mong tawanan ng mga pinagdaanan ko sa gitna ng dagat. Hindi yun madali Kala ko mamamatay na ako. Ilang bagyo rin ang dumaan na naroon ako. Sorry, hindi ko na uulitin. Lumungkot ang mukha nito nang makita siyang naluluha. Sorry na, huwag ka nang umiyak. Hayaan mo. Nakatawag na ako sa kakilala kong pulis para paimbestigahan ang kasong yon. Sandali nga, sino ka ba talaga? Ang dami mong utos sa akin at panay ang pangako mo ng pera. Nasaan ang mga pangako mo? Sabi mo pa, magpapadala ka ng tulong sa Isla Asuncion. Wow! Kaapelido mo rin ng isla? Ikaw ba may-ari? Tanong naman ni Tristan. Iniba nito ang usapan. Tila, hindi pa handang ipaalam sa kanya ang tunay na pagkatao nito. Hindi. Wala kasing apelido ang mga magulang ko. Kaya kung ano ang pangalan ng isla, iyon ang ginamit naming apelido. Sagot niya. Bumuntong hininga na muna si Tristan at saka namulsa. Mula ngayon, Bea Miller na ang pangalan mo. Ang ganda, di ba? Sabi nito na alanganing tumingin sa kanya. Hindi ka ba nakokonsensya? Ayan naman tayo, Brenda. Pagbigyan mo na ako. Saka gusto ko lang turuan ng leksyon ng isang yon. Pero mali ka. Di ba mahal mo? Palayain mo na ng tuluyan. Ikaw rin ang kawawa kapag hindi ka tumigil sa paghihiganti mo. Walang mararating ang tao mapagtanim ng galit at mapaghiganti. Sino bang may sabi sa'yo ng mga bagay na yan? Ang nanay at tatay ko. Ikaw ba? Hindi ka ba napagsabihan ng ganoong payo? Tanong niya. Natigilan si Tris. Paano kasi? Kahit kailan ay hindi na ito narinig ang mga ganong salita sa kanyang mga magulang. Abala parati sa negosyo ang mga yon. At walang oras na makipag-usap sa kanila. Iba naman kasi ang mga magulang ko. Mayaman kami at dahil doon, walang oras sa mga yon sa ganyang bagay. Nakakaawa. Ikaw ba kapag naging magulang ka, ganyan ka rin? Hindi mo pagpapayuhan at pagbibilinan ng mga magiging anak mo? Iyong tamang asal at malalim na kaisipan. Hindi mo mabibigyan ng anak mo. Matutulad sila sa iyo na hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Sabi niya, sabay tayo at alis sa harapan nito. Naiwang natitigilan si Tris at napapaisip sa mga sinabi niya. I think, kung kagaya mo magiging ina ng mga anak ko, baka hindi sila matulad sa akin. Nasabi na lang ni Tristan sa kanyang sarili. Isang umaga, nagulat siya nang makakita siya ng maraming tao sa bahay ni Tristan kung saan naroon din siya. O Tristan, akala ko ba bawal magpupunta na ibang tao? Tanong niya. Okay na siguro. Sinabi ko lang na galing kang Italy kaya hindi ka masyadong masalita. Kaya ayusin mo ang pagpapanggap mo. Ilan sa kanila ay kakilala ng papa at mama ko. Maaaring may mag-report na nagawi ako ng babae rito sa Isla Villaruiz. Tumango na lang siya at nagtangkang umalis na. Kaya lang, biglang dumaan ng isang hardinero at taga-silbi sa harapan nila, kaya bigla na lang siyang kinabig ng binata. Honey, ang bango mo naman. Grabe, nakakabaliw talaga ang pabango mo. Malambing na sabi ni Tristan. Bahagyang nanlaki ang mga mata niya. Itutulak sana niya ito dahil sa naiilang siya sa ginawang pagyakap nito sa kanya. Ngumiti ka na lang at sakyan mo. Sabi nito sa kanya ng pabulong. Oo nga honey. Dala ko to galing Italy. Mabango pa? Sabi rin niya at naiangkla pa niya ang dalawang kamay sa batok nito. Nang hindi pa umaalis ang mga ito, ay bahagyang idinikit ni Tristan ang noo sa noo niya. Do'y tila napigil ang kanyang paghinga. Para bang hihimatayin siya. Iyon ang unang pagkakataon na nakadikit ang ulo niya sa ulo ng isang lalaki. Panay ang dasal niya na sana umalis ng mga ito. Kaya lang ay nagtagal pa ang mga yon. Iyong isa, kunwari ay nagwawalis. Iyong hardinero naman ay nagbubunot ng damo. Ilang minuto pa at umalis na rin ang mga iyon sa gawing kinaroroonan nila. Okay. Saka pa lang nakahinga ng maluwag ang mga dibdib nila.
Grabe, ganito pala ang nagpapanggap. Sobrang hirap. Ayoko na yata. Oops, paano ang kaso? Sabi ni Tristan na nakahanap ng dahilan para hindi siya tuluyang umatras. Hay nako Tristan, bahala na nga, pero kinakabahan ako sa ginagawa natin. Sigurado ka bang hindi ka mahuhulog sa akin? Prangkang tanong niya sa binata. Napatitig naman sa kanya si Tristan. Wow, ibang klase ang kaprangkahan mo ah. Napakamot pa ito sa batok nang makitang umalis na siya sa harapan nito. Pero hindi ko pa rin pala masasabi. Para ngayon palang nahuhulog na ako. Sabi ng binata sa kanyang sarili. Habang nasasilid siya, ramdam pa rin niya ang malakas na kabog ng dibdib niya. Iyon bang hindi tumitigil na tibok at tila ba nagkakaroon siya ng hindi maipaliwanag na pag-aalala sa puso niya. Grabe, iba to. Baka mamaya ako palang mahulog sa lalaking yun dahil sa malaking kalokohang to. Anong gagawin ko? Tanong niya sa kanyang sarili. Lumipas ang 6 na buwan. Sino nga ba ang mag-aakalang siya si Brenda Asuncion? Na matututong bumasa, sumulat, at maging isang sopistikadang babae. Pagdating nila sa Maynila, agad siyang dinala ni Tristan sa isang sikat at kilalang salon para ipa-makeover. Grabe ang naging resulta sa kanya. Mula ulo hanggang paa, halos hindi niya makilala ang kanyang sarili dahil sa malaking pagbabago na naganap sa kanya. You look so different. Hindi na kita makilala, Brenda. Oh, I forgot. You're Bea. So let's go. Sabi nito na ipinakita ang nakatiklop na braso para ilagay ang kanyang kamay. Saan ang punta natin? Tanong niya. Our next destination? Sa mall. To buy you more clothes. Ibinili nga siya nito na iba't ibang klaseng damit. Lahat ay branded. Maging mga sapatos. At halos malula siya sa mga yon. Pwede bang pera na lang ibigay mo sa akin? Sayang, ang dami ng damit. Hindi ko naman magagamit yan. Saad niya sa binata. No, lahat yan magagamit mo. Kasi gabi-gabi, may party tayong pupuntahan. Sabi nito na ikinagulat niya. Hindi niya akalain na gano'n ang buhay na ginagawa ng mga mayayaman. Now that I show you the life of a rich woman like you, kaya ihanda mo na ang sarili mo sa tunay at malaking pagpapanggap. Makikilala mo na rin si Sylvia. Dugtong pa nito sa kanya at binalaan siya patungkol sa babaeng dati nitong karelasyon. Humugot muna siya ng malalim na hininga kasi alam niyang isang tunay at malaking pagpapanggap ang gagawin niya. Sisimulan niyang pasukin na isang mundo na puno ng kasilungalingan. Pasado 7:00 ng gabi nang makapasok sila sa isang sikat at kilalang hotel. Sa isang malaking bulwagan sila dumiretso, kung saan may nagaganap na party. Doon ay manghang-mangha si Brenda. Oh, look who's here! Tristan Villarruiz. Ang tagal niyang nawala sa mundong to. Simula nang hindi siputin ni Sylvia ang kasal nila. Sabi ng isang babae na mayaman din. Kausap ang ilang mga kasamahan nila sa table kung saan nakapwesto ang mga ito. Umupo sila sa isa sa mga bakanting table at nakita niya ang pagsunod ng tingin ng karamihan sa kanya at kay Tristan. Mukhang kilalang tao nga ang lalaking kasama niya. Kasi pagdating pa lang nila, marami na ang bumati sa binata. Hello dude! Long time no see! Mukhang lalo kang pumogi sa itsura mo ngayon. At may kasama kang bagong chicks. Ano? Siya na ba ang pinalit mo kay Sylvia? Tanong ni Ron, isa sa mga kakilala nitong business owner. Yes, she's the one. Proud na sabi ni Tristan sa mga kabarkadang mayayaman. She's Bea Miller, my fiancé. And soon, she will become my wife. Masayang sabi ni Tristan, sabay hapit sa bewang niya sa harap ng lahat. Oh really? Siya nang bago mong ipinalit? Saan mo naman siya napulot? Nakataas ang kanang kilay na tanong ng isang babae sa kanilang likuran. Oh, long time no see Sylvia. How's your life without me?
Napa-cross arms pa na tanong ni Tristan. Oh, I'm good. Actually, much better. Sarkastiko nitong tugon na tila nang iinsulto. Hindi naging maganda ang naging pakiramdam niya na makita ang babae at ang tila pasaringan ng mga ito sa isa't isa. Kaya minabuti niyang tumayo na muna. Nagpaalam na pupunta ng banyo. Excuse us, sabi niya. Tumayo at lumakad palayo sa grupo ng mga tao. Sa tingin niya ay nakapagbibigay sa kanya ng hindi maliw-paliwanag na masamang pakiramdam. Hindi niya alam na sinundan pala siya ni Sylvia sa banyo. So ikaw ang bago? Sabi nito. Naka-cross arms pa ito habang nakatayo sa bukana ng pintuan ng CR at nakatitig sa kanya. Do I know you? Tanong niya at nagpanggap siyang walang alam sa buhay nito. I'm Sylvia, ang ex-fiancé ng lalaking kasama mo. May pagtataray na sabi nito. And so, ikaw na mismo ang nagsabing ex. Ibig sabihin, wala tayong dapat na pag-usapan. Pormal ang sagot niya, ngunit hindi naman niya pinagmukhang mataray ang pagnanalita. Well, nakikita kong chill ka lang. Kaya mo kayang ibigay ang lahat ng pangangailangan ni Tristan? Lalo na sa isang bagay? Tanong nito. Kung ano man ang kaya at hindi ko kayang ibigay sa relasyon namin, labas ka na ron. I think Tristan can't ask you about your relationship with your new one. So please, let him be free. Sabi niya, sabay lakad ng palabas sa comfort room. Well, Sylvia, mukhang mas glamoroso at higit na mayaman at may class ang ipinalit sa'yo ni Tristan. Talaga palang nagawa na niyang mag-move on. Sabi ng isang babae. I think hindi. Kilala ko si Tristan. Nababaliw yan sa akin. Paano namang magmamahal ng iba yun? Alam kong palabas lang ang lahat para bumalik ako sa kanya. Watch me. Mayabang na sabi ni Sylvia. Tristan, look at me. This is the gown that you bought for me last time when we had a long vacation in Europe. Do you remember that? Nakapang-iinsultong tanong ni Sylvia habang sila ay magkatabi sa upuan sa lamesang pinwestuhan nila. Alam niyang pinamumukha nito sa kanya na ito ang nauna at mahaba ang kanilang pinagsamahan. Oh yeah, I remember the vacation in Europe but I don't remember that clothes. Baka naman ibang lalaki ang bumili niyan para sa'yo. Napangising sagot ni Tristan na ang layunin ay insultuhin ng babae. Napahiya naman ang babae sa harapan ng lahat. Tumaas ang kilay nito at umupo sa tabi ng binata. Nasaan ba ang kadate mo? At nagsusumiksi ka sa amin? Tanong na naman ni Tristan na tila ba naiirita. Oh, come on, Tristan. Alam kong namimiss mo ko. Sa tagal ng panahon na magkahiwalay tayo. Alam mo bang pinagsisihan kung iniwan kita at hindi sinipot sa altar? Ang daming tanong sa akin. At yung iba, sinisisi nila ako bakit ko raw yung nagawa. And I think tama sila. Sabi nito. Habang hinahawi ang ilang hibla ng buhok ni Tristan na lumalaylay sa mukha nito. Nakita rin niyang bulgarang pagpatong ng isang kamay nito sa hita ng binata. Tristan, let's go. Masama ang pakiramdam ko. Pwedeng umuwi na tayo? Tanong niya na bumaling kay Tristan. Dahil hindi niya maunawaan ang pakiramdam niya kasi parang nagsisikip ang kanyang dibdib sa mga nakikita. Hindi niya yata kaya ang mga ganoong gawain. Naunawaan ni Tristan ang nararamdaman niya kaya tumayo na rin ito at nagpa siyang umalis sa party na yon. Okay dude, may ibang araw pa naman at tiyak na marami pang party ang darating sa atin. Tumayo na ito at saka nakipagkamay sa mga kaibigan. Nang nasa sasakyan na sila, hindi niya naiwasang magsalita sa binata. Talaga bang ganito ka? Ito lang ba ang buhay mo? Kinuha mo ko at binayaran. Pinag-aral at binago mo ang pagkatao ko para ano? Para lang sa walang kwenta mong pagkikigante? Seryoso niyang tanong. Ano? Napapakunot ang noong tanong ni Tristan sa kanya. Hindi nito alam kung
Bakit bigla na lang nagbago ang mood niya? Kasi, sa totoo lang, napaka-childish ng ginagawa mo, Tristan. Gumastos ka ng napakalaking halaga para lang sa wala. Para lang sa babaeng yun. O, ayun, mukhang gusto niya nang makapagbalikan sa'yo. Anong susunod nating pagpapanggap? Okay, next move. Gusto ko mas intense. Kapag lumuhod na siya sa akin at nakiusap na balikan ko siya, saka ko siya ire-reject. Gusto ko lang naman maramdaman niya kung gaano ako nasaktan sa ginawa niya at gusto kong maiparamdam rin iyon sa kanya. Naiiling na lang na tiningnan niya si Tris ng isang tingin na walang reaksyon. Hindi naman ininda ni Tristan ang ginawa niyang yon. Bagkus ay pinaandar na ang kotse. Para sa binata, wala itong pakialam sa nararamdaman niya. Basta iniisip lang nito ang mga susunod na reaksyon ng babaeng umiwan dito. Hanggang sa makauwi sila sa isang hotel na tinutuluyan nila. Nagulat siya na naroon rin ito sa kwarto niya. O bakit? Dito ka rin ba? Tanong niyang nag-iisa. May nakita akong kakilala. Look, alam ng lahat pagdating sa babae. Garapal ako. Hindi ako pumapayag na ihihiwalay sa tabi ko ang kung sino mang babae na nakakarelasyon ko. Ikaw pa kaya na ipinakilala kong fiancé? At kung sino pa yung ayaw kong makita, sila pa yung nakakita sa akin. Sabi nito na napailing na umupo sa kama niya. Bakit sino ba mga yon? Ganon ka ba talaga kakilala ng mga yon? Tanong niya. Sina Sylvia at yung bagong lalaking pinalit niya sa akin. Ang mga hayop na yun, mga taksil. Nakuyom pa niya ang dalawang palad dahil sa galit na nararamdaman sa dating karelasyon at sa bago nitong nobyo. Aksidente o sinadya mo? Napatayo siya at humarap sa binata habang napahawak sa bewang. Hindi. Bakit ko naman sasadyain? Nauutal na tanong nito sa kanya. Alam mo Tristan, wala lang ako pinag-aralan pero hindi ako tanga. Lalo na ngayon na marami na akong alam. Gasino lang napaimbestigahan mo kung saan hotel sila tumutuloy. Kaya ba, hindi tayo doon sa mansyon niyo sa Cavite? Alam mo, masyado ka ng paranoid. Hindi ako ganun. Nagkataon lang ang lahat. Pagsisinungaling pa nito sa kanya. Pero hindi siya naniwala. Kaya lumabas siya ng silid at mabilis naman siyang sinundan ni Tristan. Kaya lang, na makita nilang makakasalubong nila ang mga yun, bigla na lang siyang isinandal ni Tristan sa pader at hinalikan sa kanyang mga labi. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi niya akalaing gagawin ni Tristan ang bagay na yon ng biglaan nang wala man ng pasintabi sa kanya. Nakita niyang nanlalaki rin ang mga mata ni Sylvia habang dumaraan ito at nakahawak sa kamay ng nobyo nito. Ngunit halos hindi maailis ang tingin sa kanilang dalawa. Nagtapon pa ito ng huling tanaw bago tuluyang lumiko. Do you know them? Tanong ng lalaking halatang ibang lahi. No. Sagot ni Sylvia habang umiiling pa. Habang siya, nanlalaki pa rin ang mga mata nang mapadako ang tingin niya sa binata. Nakapikit ito at tila nalimutan ng magkadikit pa rin ang labi nilang dalawa. Napadilat si Tristan at mabilis na lumayo buhat sa pagkakahalik sa kanya. Napahawak sa kanyang muka at sabay tumalikod. Lumakad palayo sa kanya. Siya naman, tulala pa rin at dahan-dahang napadaos-dos pa upo. Natakpan niya ng dalawang palad ang kanyang muka. Ano yun? Ako ba may kasalanan? Tanong niya sa kanyang isip. 3 araw na ang lumilipas. Walang Tristan ang bumabalik sa hotel. Tanging siya lang ang naroon at nag-iisa. Nasa may restaurant siya na malapit sa may swimming pool. Nang may maramdaman siyang umupo sa harapan ng table. How are you? Tanong ng isang tinig na hindi niya inaasahang maririnig niya. I'm fine. How about you? Ganting tanong niya na hindi tumitingin sa kausap. Si Sylvia pala iyon. Nang tingnan niya ay nakatayo ito at nakahawak sa sandalan ng upuan at masama ang tingin sa kanya. Where is he? Tanong na ang tinutukoy ay si Tristan, na ang totoo ay hindi niya rin alam kung nasaan ba talaga. Bakit mo siya hinahanap? Hindi ba't kasama mo nung nakaraan yung boyfriend mo? Well,
nakipaghiwalay na ako kay Jim. I just realized na hindi ko pala kayang makita sa piling ng ibang babae si Tristan. Lahat ng pinagsamahan namin, hindi ko pala kayang itapon. Alam ko namang hindi kanya talaga fiancé. Well, ginamit ka lang niya para mapabalik ako sa kanya. So your mission is finally completed. Mariin itong sabi sa kanya. Tumayo naman siya at taas noong tiningnan ng dalaga. Alam mo, nasa huli talaga ang pagsisisi. Kaso lang, kahit anong pagsisisi mo, wala ka nang babalikan. Tinapon mo na. Tapos, kapag pinulot pala ng iba, hindi mo kayang i-let go. Pwes, hindi kasi ako yung tipo ng tao na ibinabalik ang mga bagay na ibinigay na sa akin. Ang akin ay akin lang. Matapang niyang sagot na kahit wala siyang kasiguraduhan at katiyakang mamahalin siya ni Tristan o kung hanggang kailan ba siya sa buhay nito. Nang bumalik si Tris ng gabing yon, hindi niya akalaing lasing ito at hindi niya alam na sa silid niya magtutungo. Oh, ang tagal mong nawala, tapos lasing ka pa babalik? Alam mo, nasaktan ako kay Sylvia nung hindi niya ako sinipot sa kasal namin. Noong sinabi niya na hindi pala akong lalaking nakikita niyang makakapagbigay ng kaligayahang hinahanap niya. Ang sakit. At mas masakit nung nakita ko siyang may kasamang ibang lalaki. Kaya sana patawarin mo ako kung halikan kita sa harap niya. At sorry kung pinagpapanggap kita. Sorry kung binago ko ang pagkatao mo to fit you in my life. Alam mo kasi, hindi bagay ang mahirap na tulad mo sa tulad ko. Kaya sorry. Sabi ni Tristan habang napapaupo sa sahig at sumandal sa gilid ng kama. Tumayo siya at tinangkang iwan ng binata. Pero hinila nito ang kamay niya at bigla na lang siyang niyakap. Bakit ba? Bakit ginagawa mo to? Okay lang ang lahat sa akin. Hindi ba babayaran mo naman ako? Walang kaso lahat sa akin. Pagsisinungaling niya. Bakit wala? Manhid ka ba? Walang pakiramdam na kahit ano dyan sa puso mo? Mahinang tanong ni Tristan sa kanya. Maaari ko bang maramdaman ang bagay na yan? Maaari bang mahalin kita kahit na isang malaking pagpapanggap lang naman to? Paano kung si Sylvia pa rin ang mahal mo? Paano na? Sabi niya, lumayo siya sa pagkakayakap ni Tristan. Kung ganun, ayusin mo ang trabaho mo. Magpanggap ka ng tama. Kasi nahahalata nila na pagpapanggap lang ang lahat. Bukas, ibang level ay papakita natin. Kailangang handa ka. Gusto ko na makatotohanang palabas. Sabi ni Tristan, sabay tayo at umalis sa kanyang silid. Napakamanhid na babae. Pag sinabing magpanggap, lahat na lang ginawang pagpapanggap. Kahit na sa sariling damdamin nagpapanggap pa rin. Sabi ni Tristan sa sarili. Naiwan siyang lumuluha nang hindi nito alam. Dahil ang totoo, mahal na niya ang binata. Kaya gagawin na niya. Ipapakita niya ang tunay niyang damdamin para sa binata ng walang halong pagpapanggap. Bahala na kung ano ang kinahinatnan ng lahat. Kinabukasan, hindi niya alam na sa hotel na iyon ang venue ng party na inilunsad mismo ni Tristan. Kasiyahan naman iyon. Iyon ang nasa isip niya. Bilang isang bagong fiancé, doon na niya kinakailangang ipakita ang kanyang makatotohanang pagpapanggap bilang fiancé. Are you ready to give more effort para sa pagpapanggap na to? Tanong ni Tristan nang makita siyang pababa na mula sa mataas na hagdanan. Suot niya ang black nightgown at kumikinang siya kahit nasa malayo pa lang. Oo, ikaw, handa ka na bang ipakilala ko bilang fiancé sa lahat at sa mga magulang mo? Tanong niya sa binata. Yes, actually I'm ready. Napangatawanan nito hanggang sa maging katotohanan na. Ngumiti si Tristan. Inakala niyang biro ang mga sinabi nito. Ngunit pinisil nito ang isang palad niya at tumitig sa mga mata niya. Can you accept me as your real husband someday? Nanlaki naman ang mga mata niya at saka hinarap ang binata. Ano to? Is it a part of the show? Paninigurong tanong niya. No. Sagot ni Tris na nakatitig pa rin sa kanya. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Baka nabibigla ka lang.
Alam mo namang hindi ako nababagay sa mundo mo. Isa lang itong malaking pagpapanggap, hindi ba? Para sa'yo, pero para sa akin hindi. Simula pa lang nagustuhan na kita. At habang tumatagal ang pagpapanggap natin, nahuhulog ng puso ko sa'yo. Akala ko nalilito lang ako. Pero nang halikan kita, hindi ka na nawala sa isipan ko. Lahat ng sakit na naramdaman ko, nawalang lahat. Kaya ngayong gabi, ipakikilala na kita bilang tunay kong fiancé. Nagyakap sila at muling hinagka ni Tristan ang kanyang labi. Hindi nila alam, naroon pala si Sylvia at may hawak rin itong alas laban sa kanya. Tignan natin, Tristan, kung magtatagumpay kang iwan ako ng tuluyan. Mariin pa nitong sabi sa sarili. Habang nasa kalagitnaan ng party at naroon ang lahat ng miyembro ng pamilya ni Tristan, na umuwi pa mula Europe para makilala ang kanyang fiancé. Anak, gusto ko sana na si Sylvia na maging fiancé mo kasi hindi ko kilala ang pamilyang Miller. At saan siya galing sa Italy? Tanong ng kanyang mama. Yes ma, but later niyo na siya husgahan. Mamaya ipapakilala ko siya para malaman ng lahat na siya ang fiancé ko. Putol ni Tristan sa kanyang mama. Nang umakyat na sila ni Tristan, nagulat sila nang unahan sila ni Sylvia. Naroon pala ito sa party kahit na hindi inimbitahan ni Tristan. Sylvia, tapos na tayo, bakit nandito ka pa? Ayoko nang isali ka sa party na to. Para sa amin ito ng fiancé ko kaya sana umalis ka na. Sabi ni Tristan. Aalis din ako, huwag ka mag-alala. Sa ngayon, kailangan ko lang sabihin na isang bagay na nalaman ko tungkol sa babaeng yan. Sabay turo nito sa kanya. Bea Miller ba kamo ang pangalan niya? Isang anak mayaman at eredera, galing sa Italy? Pero meron akong nakilalang tao na nagpapatunay na ang babaeng yan ay ito. Tingnan niyo pong lahat ang nasa larawan ng babaeng yan. Ipinakita pa sa malaking screen ng lahat ng nakaraang larawan niya. Ang masama pa roon ay nag-edit pa ang mga ito ng larawan kung saan nakakandong siya sa iba't ibang lalaki na tila isang bayarang babae. Natakpan niya ang kanyang muka at napapailing. Inalala niyang pinaniwalaan ni Tristan ang nakita nito at akalaing inilihim niya ang bagay na yun. Ngunit mabilis na inagaw ni Tristan ang mikropono sa dating nobya. Pwede ba, Sylvia? Tigilan mo na ang paninira mo. Hindi ba't ikaw ang umiwan sa akin para sumama sa ibang lalaki? So bakit mo kami binabaliktad? Seryosong sabi ni Tristan. Mahigpit siyang hinawakan ni Tristan at hindi hinayaang umalis. Bakit? May ebidensya ka ba sa lahat ng yan? Saang lupalop mo naman nakuha ang mga larawang yan? May testigo ako. Si Mayet. Sigurado akong kilalang kilala niya si Mayet. Sigaw ni Sylvia. Sige, nasaan ang Mayet na yan? Nang matanong ko kung totoo ang lahat ng sinasabi mo. Nandito ako. Ako ang magpapatunay na niloloko ka lang ng babaeng yan. Hindi ko alam kung paano mo nakilala ang babaeng yan. Pero dati ko siyang alaga at nagtatrabaho sa barko ko para aliwin ang mayayamang parokyano. Hindi ko alam na magaling ka talagang pumili. At bilyonaryong binata pa na dagit mo, Brenda. Mula siya sa isang mahirap at maliit na isla, ang Isla Asuncion. Hindi ko akalaing napakagaling mo magpanggap. Hiyaw ng mama ni Tristan na nooy nagsisimula ng magalit. Wait ma, ako ang may kasalanan ng lahat ng to. Hindi siya. Pero bago ang lahat, tinatawagan ko ang lahat ng pulis na naririto. Alam niyo na kung sino ang dapat yung dakpin. Kaya nagulat naman ang lahat nang lapitan ng mga kalalakihang nakasibilyan at nagpapanggap na bisita rin si Mayet, ang babaeng matagal na nilang hinahanap. Sandali, bakit niyo ako hinuhuli? Nagtestigo lang naman ako para kay Ma'am Sylvia. Kaya nga inaanyayahan ka rin namin, Miss Sylvia Falcon, sa police station para magpaliwanag kung anong kinalaman mo sa taong to. Siya ay wanted sa salang pagbebenta ng mga kababaihan sa mga mayayamang parokyano at sangkot rin siya sa ilang iligal na gawain. Hindi na nakapagsalita pa si Sylvia. Sa sobrang gulat, hindi niya alam na ang party na yun ay isa palang trap para lang mahuli si Mayet. Tristan, salamat, nasabi ni Brenda sa binatang si Tristan. Di ba sabi ko sa'yo, tutulungan kitang mahuli si Mayet
at maisasampa ang kasong nararapat para sa kanya. Nayakap siyang muli ni Tristan at nahalikan. Sa puntong iyon, nagpalakpakan ang lahat ng mga naiwang bisita. Nang matapos ang gabing iyon, humingi ng tawad ang mama ni Tristan sa kanya at nangakong hindi na nila didiktahan ang kanilang anak sa pagpili ng babaeng para dito. Kung ganoon anak, ikaw na ang bahala sa iyong buhay pag-aasawa. Naniniwala ako na alam mo na ang tamang desisyon. Mabuti nga at hindi si Sylvia ang nakatuluyan mo. Maaaring napasama ka pa. Sabi ng mama ni Tristan. Nang sila na lang dalawa, naisipang itanong ni Brenda ang lahat kay Tristan. Paano mo nalaman na darating sa party si Mayet para magtestigo? Alam ko, kasi nga pinaimbestigahan ko siya. Sa susunod na mga tauhan ko sa kanya, nalaman nilang nakikipagkita si Sylvia sa babaeng yun. Pinaiimbestigahan ka ni Sylvia, kaya naisipan kong darating yun para magtestigo sa tunay mong pagkatao. Salamat Tristan, pero maaari ba akong umuwi sa isla namin? Malungkot niyang tanong sa binata. Bakit? Kung inaalala mo sila, ipinadala ko ang tulong na kailangan nila. Ang kabayaran ko sa'yo. Sabi pa nito. Patawad, pero gusto ko sanang isauli yon at hindi natanggapin. Sapat na sa akin ang naging tulong mo. Iyong naipakulong si Mayet. Iyong tinuruan mo akong bumasa at sumulat. At marami pang mga bagay. Sobrang kabayaran na, kaya sana wag mo na ibigay pa sa amin ang perang yon at payagan mo na akong umuwi sa amin. Alam mo, mas kailangan ako ng pamilya ko. Saka hindi ako sanay sa marangyang pamumuhay. Ako pa rin si Brenda Asuncion. Sorry talaga. Matapos ang mahabang pagpapanggap, ipinasyang umalis ni Brenda sa piling ni Tristan. Oo nga, at mahal niya ang binata. Kaya lang, natatakot siyang ang lahat at isa pa, malaking kasilungalingan ang nagawa nila. Brenda, ba't kailangan mo pa akong iwan? Eto na naman ako. Iniiwan na naman. Malungkot na sabi ni Tristan nang magising isang umaga na wala na sa tabi niya si Brenda. Kahit saan siya tumingin ay naaalala niya ang dalaga. Ang mga ngiti nito at kamangmanga noong una. Iyong palaging pagtatanong nito ng mga bagay-bagay. Namimiss rin niya ang kasipagan nito sa pag-aaral. Kaya mabilis na natuto. Palaging nagbabasa. At walang oras para tingnan siya. Kaya hindi nito alam na siya ang palaging nakatitig. Sir, puntahan mo na lang. Kung mahal mo talaga, sundan mo. Ipaglaban mo para hindi na maulit ang dati. Sabi ni Mang Delfin na hardinero nila sa mansyon nila sa Cavite. Nang makita nitong tulala siya at malungkot. Ano po Mang Delfin? Puntahan ko? Paano kung i-reject niya ako? Okay lang yun. Ang mahalaga, napatunayan mo sa kanya na mahal mo siya. Sa tingin ko ay sinusubukan lang din ni Ma'am Brenda kung talagang mahal mo siya. Payo ng matanda. Doon niya napasalamatan si Mang Delfin. Salamat po Mang Delfin. Totoo nga ang sinabi ni Brenda. Masarap iyong ama na nagpapayo. Nayakap niya ang matanda. Tinapik naman siya nito sa likod. Halos isang buwan na si Brenda na nakabalik sa isla nila. Masayang-masaya ang mga magulang niya. Nagulat rin siya sa malaking pagbabago ng kanilang isla. Anak, alam mo bang may mayamang lalaki na nagtungo rito? Iyong may-ari ng Isla Villaruiz? Namili ng napakaraming bangkang dimotor para daw sa lahat ng mga mangingisda rito sa Isla Asuncion. Nakakatuwa, ang laking tulong. Sabi ng tatay niyang si Mang Dado. Oo nga ate, saka alam mo ba, nagpatayo ng bagong eskwelahan. Ayun nga at bagong bukas. Yun nga lang wala pang teacher na magtuturo. Wala naman kasing gustong magdestino dito sa atin. Sabi naman ni Isabel na tuwang-tuwa. Bakit? Nasaan yung mga volunteer noon? Tanong niya. Wala na ate. Bumalik na ng Maynila. Malungkot na sagot ni Isabel. Hayaan mo Isabel at ilalapit natin yan sa gobernador ng ating lugar. Sabi niya. Aba ate, ang dami mo nang alam ah. Ikaw na lang kaya magturo. Hindi naman pwede yon.
Kailangan ko pa mag-aral sa lungsod para makapasa akong teacher. Tutulungan kita. Ako muna magiging profesor dito. Tapos, kapag nakagraduate ka na para maging teacher dito sa lugar nyo, saka tayo sabay magturo. Sabi ng isang boses mula sa likuran nila. Nagulat ang lahat ng mga tao. Sabay-sabay na lumapit sa lalaking nagsalita. Kilala na pala ito ng mga tao sa lugar na yon. Anong ginagawa mo rito? Sabi niya kay Tristan. Ngunit napaaray siya nang malakas na batok ang tinamo mula sa kanyang ina. Aray ko naman po! Napahawak siya sa kanyang ulo. Bakit mo siya sinisigawan? Alam mo bang siya ang lalaking tumulong sa islang ito? Baka nga mamaya ay sa kanya ka pa nagbenta ng perlas. Triple ang halaga at bili niya sa perlas na nakukuha ng mga kadalagahan dito. Kaya hindi na nila kailangang umalis pa ng lugar dito sa atin para manilbihan doon kay Mayet. Wala na po si Mayet. Ipinakulong na namin ang anak niyo. At kung maaari po sana, huhulihin ko na rin siya. Sabi nito. Ha? Anong ibig niyo sabihin, Mr. Tristan? Tanong ni Mang Dado. Itay Dado, Nanay Marsing, pwede ko po bang pakasalan ng anak niyo? At sabay po namin pauunlarin ang islang to. Tanong ng binata sa mga magulang niya. Sigurado po ba kayo? Walang alam ang batang yan kundi ang sumisid sa dagat. Sabi ng kanyang ama dahil hindi pa nito alam ang lahat ng pinagdaanan niya. Opo, kahit na wala siyang alam kundi ang lumangoy na parang sirena, mahal ko po ang anak niyo. At handa rin po akong iwan ng syudad para manatili sa lugar na ito kasama siya. Kaya hindi naman siya nakapagpigil. Nahalikan niya si Tristan kahit pa sa harap ng mga magulang niya at ng buong kababayan. Yehey! Kasalan na! Hiyaw ni Isabel na natutuwa para sa kanyang ate. Idinao sa tabing dagat ang kasal nila. Simpleng puting gown at puting barong ang suot nilang dalawa. Nadedekorasyon na ng dahon ng niyog ang kanilang venue na ang mga taga roon ang gumawa. Naghanda sila ng 5 lechong baboy na inihanda at ilang masasarap na putahe. Matapos ang kasal, inilatag sa dahon ng saging sa isang mahabang mesa at inilagay ang lahat ng pagkain doon at sabay-sabay silang kumain na nakakamay. Tristan, maraming salamat kasi pinaranas mo sa akin na isang napakagandang kasal na kahit kailan na hindi ko makakalimutan. Sabi niya sa asawa. Salamat din, Brenda, dahil hindi mo ako iniwan sa araw ng kasal natin. At minahal mo ako kahit na marami akong pagkakamali sa'yo. Kahit na hindi ako gaya ng ama mo na maraming ipinapayo sa'yo. Sabi nito. Alam kong magiging mabuting asawa at ama ka sa magiging anak natin, Tristan. Kasi may mabuti kang puso. Salamat dahil minahal mo ako. Hindi ko alam kung paano ko mapagpapasalamat sa Diyos dahil ikaw ang pinakilala niya sa akin sa gitna ng lahat ng takot ko sa pananatili sa karagatan. Yun pala, para yun makilala ka. Salamat dahil ni-rescue mo ko. Hindi totoo yan, Brenda. Ikaw ang sumagip sa akin. Sinagip mo ko sa madilim na buhay. Ikaw ang liwanag ko, Brenda. Ngayon, ay may pangarap na din ako at natutong magpatawad. Sabi ni Tristan, sabay halik sa kanyang labi. Doon sa bahay nila, nagawa sa kubo nila pinagsaluhan ng kanilang pagmamahalan. Matapos ang kanilang kasal, ipinagpatuloy pa ang pagpapatayo ng gusali ng paaralan. Ang hangad nila ay magkaroon na rin ng universidad para sa kolehiyo upang hindi na tumawid ng dagat ang mga nag-aaral ng kolehiyo. Isa ka palang doktor at magaling na propesor? Nagugulat na sabi ni Brenda. Oo, kaya nga kita nagawang turuan, di ba? Sa ibang bansa pa ako nagpakadalubhasa at dahil genius ako, natapos ko ang pag-aaral ko sa murang edad. 25 years old ako na makabalik dito para sana maging dalubhasang doktor. Kaya lang, naligaw ako ng landas at nawala sa isipan ko ang makatulong sa kapwa. Nakalimutan ko ang lahat dahil lang mayaman kami. Lahat ng gusto ko ay ginagawa ko. Pero nagbago yun nang makilala kita. Bakit inilihim mo ito sa akin? Nakangusong tanong ni Brenda. Nalaman nilang buntis siya
kaya naantala ang pagpasok niya sa universidad sa bayan. Ayos lang yun ate, ang cool nga ng bayaw ko eh. Kaya ate, kahit hindi ka na mag-aral, si kuya na lang magiging guro namin. Sabi ni Isabel. Hoy hindi hindi ako papayag. Makakapagtapos ako at magiging guro dito sa lugar natin balang araw. Kaya humanda kayo. Sabi niya na may pagbabanta sa mga kapatid niya. Sige na nga ate. Sabi ng mga ito. Pagkalipas nga ng 9 na buwan ay nanganak na siya. Si Tristan na rin ang siyang nagpaanak sa kanya. Si Tristan ang siyang nagsilbing doktor at guro sa kanilang bayan. Hanggang sa mga oras na yun, patuloy na namamangha si Brenda dahil hindi niya inakalang higit sa yaman at ginto ang kanyang napangasawa. Singlalim pala ng karagatan ng kaalaman nito sa buhay. Habang tumatagal, ay lalo pa niyang minamahal ang lalaki dahil sa napakarami palang magagandang katangian nito. Nagpapasalamat siya sa babaeng si Sylvia dahil iniwan nito si Tristan para mapunta sa kanya. Lumipas pa nga ang 5 taon. Nakapagtapos si Brenda ng kursong education at naging isang ganap na guro. Masayang masaya sila dahil siya na ngayon na nagtuturo sa mga susunod na henerasyon. Wala nang matutulad sa kanya na dati walang alam sa pagbabasa at pagsusulat. Tunay nga na kapag may pangarap at nagpursige ay may tutupad ang lahat ng iyon. Papa, si Mama raw po lumalangoy hanggang sa ilalim ng dagat? Tanong ni Melvin, anak nilang may 5 taong gulang na rin. Oo anak, pagdating sa sisiran, ang mama mo ang pinakamagaling. Sabi pa ni Tristan na binuhat ang anak. Wow mama, ang galing mo palang lumangoy. Paglaki ko mama lalangoy rin ako. Hindi lang dito, kundi sa buong mundo. Masayang sabi ng bata. Oo anak, susuportahan ka ni mama at papa. Pati na rin itong magiging kapatid mo na nasa tiyan ko pa lang. Sabi niya habang nakahawak sa may kalakihan ng tiyan. Oo, baka iyang pangalawa natin magmamana sa akin. Baka maging doktor iyan o kaya propesor. Sabi ni Tristan. Ay oo, magiging doktor to at madadagdagan na ang manggagamot sa ating lugar. Sabi niya. Hayaan mo na mama. Si Tita Isabel naman na magiging doktor na rin. Sabi ni Melvin. Oo nga pala, sumusunod pala sa yapak mo ang kapatid ko. Lahat sila iniidolo ka. Kaya ayun, gusto nilang maging doktor at propesor. Nakangiting sabi ni Brenda. Nang gumabi na at nakatulog na pala ang panganay nila, tumabi siya sa asawa niyang si Tristan na nakaupo sa beranda. Oh, gabi na. Bakit hindi ka pa nagpapahinga? Bakit ikaw? Marami pa ba yung chinecheck mo? Tanong niya na inihilig pa ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Medyo, pero okay na ito. Tapos na. Inilapag nito ang mga papel na hawak at humarap sa kanya. Brenda, I love you and thank you. Dahil pinaunawa mo sa akin kung gaano ako kahalaga. At nakita ko ang direksyon ng buhay ko. Salamat. Sabi nito na niyakap siya. Salamat din at salamat sa Diyos kasi siya ang may gawa ng lahat ng to. Ngayon ay napakasaya ko sa piling mo. At muli ngang naglapat ang kanilang mga labi. Maya-maya ay nakaramdam siya ng sakit sa kanyang sinapupunan. Tristan, manganganak na yata ako. Sabi niya na mahigpit na napayakap sa batok ng asawa. Okay lang yan, chill ka lang at huwag matataranta. Sabi nito. Anong huwag matataranta? Pasakit kaya? Napasabunot si Brenda sa kanyang buhok dahil sa matinding kirot na nararamdaman nito. Oo na, huwag kang mataranta. Tingnan mo, hindi kita mabuhat. Ang dami mo kasing kinakain. Sabi ko mabawas ka ng timbang. Sabi pa ni Tristan na nais lang siyang patawanin. Tuluyan na siyang binuhat ito papasok ng kanilang sinid upang paanakin. Ilang oras ang nakalipas at narinig na sa buong Isla Asuncion ang iyak ng isang sanggol. Natuwa ang lahat ng nakarinig dahil alam niyang nanganak na siya. It's a girl, mahal. May baby girl na tayo. Sabi ni Tristan sa kanya. Tawagin natin siyang Bea. Siya ang ating pangalawang anak.
Napapangiting sabi ni Tristan. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Hired to be the Fake Fiancé. Written by RRA. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Makinig lang kayo dito sa aming channel. Paalam!